Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Philippine Coast Guard rumesponde sa insidenteng kinasangkutan ng Cessna Plane 172. Manibela, nagprotesta laban sa jeepney pace out. Kongreso inudyok ang DOTR para sa isang taong operasyon bago ang PUVMP. Grupong pamalakaya na nanawagang muling kasuhan ng China kaugnay ng umano'y pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea. Kongreso ikinundina ang umano'y gawain ng iilang pulis sa pagiging escort ng Pogo. Target na 3 milyong botante na lampasan na. Angel Autumn nag-uwi ng 2 medalya mula sa Singapore Meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Rumesponde ang Coast Guard District Northwestern Luzon o CGDNW-LZN sa insidente ng aviation na kinasasangkutan ng Cessna Plane 172 sa karagatan ng Barangay Kanaway, San Fernando City sa La Union kahapon, ika-21 ng Mayo. Agad na nagbigay ng paunang lunas sa mga biktima ang Coast Guard Medical NW-LZN at Special Operations Unit, katulong ang CDRRMO at dinala ang mga ito sa Lorma Medical Center para sa karagdagang medikal na atensyon. Samantala ay kasalukuyan pa ring iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing insidente. Sa ginanap na courtesy visit ni United States Pacific Fleet Commander Admiral Stephen Kohler kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nitong kamakailan, ay ipinahayag ni General Browner Jr. ang pasasalamat nito kay Admiral Kohler sa patuloy na suporta sa alyansa ng US at Philippines sa gitna ng umuusbong ng mga hamon sa seguridad. Muli rin itong pinagtibay ang dedikasyon ng AFP sa pagtataguyod ng isang malaya at matatag na Indo-Pacific region sa pamamagitan ng mga patakarang nakabatay sa mga pamamaraan sa ilalim ng international na batas. Sa pakikipag-ugnayan ng Department of Health o DOH sa United States Agency for International Development o USAID, na isakatuparan ang pagtatayo ng isang wellness hub para sa mga empleyado ng kagawaran. Tunghaya ng kabuuang detalye sa ulat ni Princess Castro. Nitong nagdaang Lunes, ika-13 ng Mayo, pinasinayaan na ng 2 kampo ang pagbubukas ng Pahuway Wellness Hub sa Central Office ng DOH. Ang Pahuway ay nangangahulugang pause or to rest na nagsilbing inspirasyon sa departamento na magbukas ng isa pang wellness hub sa Central Office nito at tugunan ng mga hamon sa kalusugan ng isip ng mga manggagawa at empleyado. Bukod sa USAID, isa rin itong milestone sa ilalim ng Joint Administrative Order No. 2023-1 o ang National Policy Framework on the Promotion of Healthy Workplace ng DOH kasama ang Department of Labor and Employment at Civil Service Commission, kung saan layo nitong itaguyod ang isang kultura ng kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho sa pamamagitan ng pagbuo ng mga tools sa pagpapahusay at mga interbensyon upang mapabuti ang kaalaman sa kalusugan at bawasan ang mga panganib ng hindi malusog na pag-uugali. Sa kabilang banda, ang Pahuway Wellness Hub ay mayroong iba't ibang amenity na idinisenyo para mapahusay ang kapakanan ng mga empleyado. Kasama sa mga amenity na ito ang mga bisikleta, dumbbells, yoga area, mga aktibidad sa paglilibang tulad ng mga board game at breastfeed station. Sa pagbubukas ng Pahuway, mas may tataguyod at mapapalakas ang pisikal, emosyonal at mental na kagalingan ng mga manggagawa ukol sa pangangalagang pangkalusugan. Sa pagtatapos, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ang inisyatibong ito ay nakaangkla sa isa sa kanilang 8-point action agendas sa ilalim ng ginhawa ng isip
at damdamin na sinisiguro ang kalidad ng mental health services para sa mga Pilipino. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nagprotesta ang grupo ng mga operator at driver ng jeepney sa harap ng Kongreso ukol sa hindi pagsang-ayon sa PUV Modernization Program. Panawagan nila payagan ng mga hindi consolidated jeepney na ituloy ang pasada. Para sa buong detalye, tunghaya ng ulat na hatid ni Jade Buhoy. Sa harap ng Kongreso, nagkaisa ang mga operators at driver ng jeepney habang nagpoprotesta sa isyong kanilang kinakaharap kaugnay ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Naroon ang mga transport group gaya ng Manibela kung saan nananawagan sila sa mga mambabatas na payagang makapagpasada sa kanilang ruta ang mga gamit na jeepneys kahit hindi pa ito consolidated. Ang nasabing protesta ay ukol sa kanilang kahilingang itigil ang phase-out ng mga nakasanayang jeepney, kung saan mayroong datos na halos 60,000 driver at 25,000 operators ang magiging apektado kung sakaling maisulong ang patakarang ito. Sa ilalim ng PUV Modernization, kinakailangan ang bawat operators ay mag-consolidate o sumali sa isang kooperatiba o korporasyon upang mapabilis nila ang proseso ng pangungutang na makabili ng modernong estilo ng jeepney. Kung saan ang modernong jeepney ay nagkakahalaga ng halos 2,800,000 piso na siyang kinakailangan ng mga driver upang makabili nito. Base naman sa datos ng pamahalaan, ang arawang kita ng isang driver ay nasa 450 pesos habang mababawasan ito ng 250 pesos para sa kanilang baon. Kasabay din ng nasabing araw ng protesta ay ang pagdinig sa Kongreso ukol sa transportasyon, kung saan inudyok ni Rizal 3rd District Representative Jose Garcia Jr. ang Department of Transportation o DOTR na magbigay konsiderasyon sa mga unconsolidated operators ng 1 taong palugit bago ang PUVMP upang mapakita sa mga ito ang benepisyong hatid ng programa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat ng panahon, nananatiling easterlies ang umiiral sa bansa. Partikular na nakakaranas ng bahagyang maulap na papawirin na may pulu-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Kongreso inimbestigahan ang extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs ni FPRRD. DSWD nag-abiso sa publiko ukol sa kumakalat na scholarship benefits. Grupong pamalakaya na nawagang muling kasuhan ng China kaugnay ng umano'y pagkasira ng mga bahura sa WPS. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Umabot na umano sa mahigit 200 bilyong pisong danyos ang naitala sa West Philippine Sea na pinaniniwala ang kagagawa ng mga Tsino. Kaya panawagan ng grupo ng mga mangingisda na magsampa muli ng kaso sa International Court laban sa China. Francis Riodique para sa balita. Nitong kamakailan lang ay isiniwalat sa isang post ni PCG spokesperson on the West Philippine Sea Commodore J. Tariela ang ilang mga litrato na resulta umano ng mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kasama sa naturang post ang giant clams na ito na kamakailang naiulat na kakaunti na lamang ang bilang dahil sa umano'y illegal na pangongolekta ng China. Nasisira rin umano ang marine environment nito kung saan apektado ang mga bahura o coral reef dahil umano sa pagtatambak ng China na siyang pinaniniwalaang para makapagtayo ng mga isla.
Kitang-kita rin sa litratong ito ang sea turtle na may nakabuhol na tali na siyang implikasyon ng umano'y iligal na panguhuli ng mga endangered species ng China. Dahil dito nanawagan ng pamalakaya na isang grupo ng mga mangingisda na kasuhang muli ang China dahil sa umano'y mga danyos nito sa karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Pamalakaya Vice Chairman Ronel Arambulo, tinatayang mahigit 200 bilyong piso na ang danyos ng umano'y idinulot ng China sa West Philippine Sea. Kaya naman mungkahin ng grupo dalhin sa International Court ang pagsasampa ng kaso sa China. Ito umano ay upang masingil ang China sa mga danyos na naidulot nito. Base rin umano sa sariling assessment ng grupo, umaabot na 70% ng kabuhayan ng mga mangingisda ang nawawala dahil sa mga umano'y iligal na aktibidad ng China. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang pagkakaluklok kay Senate President Francis Escudero, nanawagan si dating Senate President Vicente Soto III na maging mahigpit sa pagpapatupad ng mga pamantayan sa Senado. Nagbabalik si Francis Riudique para sa kabuuang ulat. Kung ako investigative journalist, hindi ko tatanungin si Chis Escudero o si Mick Zubiri kung ano nangyari at ano dahilan. Tatanungin ko yung 15 bumoto. Yun ang tanongin nyo, ba't nyo binoto? Ba't nyo inalis si Mix? Ito ang pahayag ni dating Senate President Vicente Soto III ukol sa kamakailang pagpapalit ng liderato ng Senado. Ito ay kaugnay ng pagkakaluklok kay Senator Francis Escudero bilang Senate President matapos ang pag-resign sa nasabing pwesto ni Senator Juan Miguel Zubiri. Paggigit ni Soto, lubos na maintindihan ng publiko ang isyong nasa likod nito kung tatanungin ang dahilan ng 15 bumoto sa pagpapatalsik kay Senator Zubiri. Dagdag pa ni Soto, naniniwala siyang walang kinalaman ang Kongreso at Malacanang sa nasabing issue sapagkat mayroong individual na mga interes ang mga senador. Paniwala ni Zubiri, siya umano ay napatalsik dahil sa paninindigan nito na maging independent ang Senado. Kasabay ng pag-resign ni Zubiri ay ang pagbibitiw din sa pwesto nila Senator Joel Villanueva, Senator Nancy Binay, Senator Sonny Angara at Senator J.V. Ejercito sa kani-kanilang mga komite. Dahil dito may panawagan si Soto sa Senado. We should be very cautious in choosing chairpersons dahil baka hindi bagay doon sa committee. Or hindi kaya yung committee, mapabayaan yun. Ang importante sa Senado, yung committee work. Panawagan naman ni Soto kay Senate President Chis Escudero maging mahigpit sa pagpapatupad ng mga pamantayan sa Senado. Samantala, nagpaabot naman ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Escudero. Kumpiyansa umano ang Pangulo na patuloy nitong bibigyang prioridad ang paggawa ng mga batas bilang pagtupad ng hangarin ng administrasyon na bagong Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros sa isang post na may koneksyon si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga naarestong kriminal sa Singapore. Ayon sa senador, konektado si Guo kay Zhang Ruijin at Bao Yinglin na naaresto sa isa sa umano'y pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Nakasama umano ni Guo ang magkarelasyong ito sa Baofu na isang kumpanya na nasangkot sa $2.8 billion money laundering probe. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang investigasyon sa posibleng pagkakasangkot ni Guo sa operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac. Kamakailang sinimulan na sa Kongreso ang pagdinig ukol sa EJK o extrajudicial killings na naganap sa kampanyang War on Drugs ng administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Napag-alaman sa Kongreso matapos magbigay pahayag ng mga naulilang pamilya ng mga biktima ukol sa kawalang aksyon ng otoridad sa nasabing mga insidente ng pagpaslang kung kaya't naudyok silang dalhin ang kaso sa International Criminal Court o ICC. Panawagan nila tulungan ng kanilang mga pamilya at pakinggan sila sa hinihinging hustisya.
Matatandaang nagpahayag din ng Department of Justice o DOJ sa paghahandang makipag-ugnayan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ukol sa pagpapasyang imbestigahan ng ICC ang mga nasabing insidente ng EJK. Hindi pinalampas sa Kongreso ang mga iniulat na gawain ng iilang kapulisan kung saan sila'y nag-e-escort sa mga opisyal at empleyado ng POGO. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat ni Jade Buhoy. Hindi otorisadong serbisyo ng mga pulis sa Chinese POGO o Philippine Offshore Gaming Corporation bilang bodyguards na mga opisyal at empleyado nito ay hindi nakalampas sa pagmamanman ng Kongreso. Ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers na siyang namumuno sa Committee on Dangerous Drugs, ang gawain ito sa kapulisan ay kamakailang naiulat na kung saan binabantayan ng iilang tauhan ng kapulisan at mga sundalo ang mga POGO hubs sa bansa. Ayon sa mambabatas, base sa kanilang ulat, tumatanggap ng buwanang sahod na 40,000 piso kada serbisyo ang bawat POGO bodyguards. Kaugnay nito, inudyok ni Barbers ang police chief ng PNP na si General Romel Francisco Marbil na imbestigahan ang mga anomalya kaugnay ng POGO bodyguards. Dagdag pa niya, kinakailangang aksyonan ito upang managot rin ang mga opisyal na sangkot sa pagpayag ng mga serbisyong proteksyonan ang mga POGO officials, maging ang mga pribadong individual na kaugnay nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa naganap na pagbisita ni Development Bank of the Philippines o DBP Chairman Philip Lo sa Philippine Coast Guard o PCG National Headquarters sa Port Area Manila nitong kamakailan lang, ay tinalakay ang nakatakdang pagtutulungan ng PCG at DBP sa pagpapabuti ng mga kakayahan ng Coast Guard. Nagpulong sina PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hilgavan at DBP Chairman Lo ukol sa paggamit ng financing program ng DBP para mapahusay ang kakayahan ng PCG sa pagtaguyod ng maritime security, maritime safety, law enforcement, search and rescue at marine environmental protection sa karagatan ng Pilipinas. Drug-free penal facility ang patuloy na pinapanatili ng Bureau of Corrections o BUCOR kung kaya't isinagawa ng Sablayan Prison ang isang random drug testing sa mga tauhan nito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Matagumpay na isinagawa ng Sablayan Prison and Penal Farm o SPPF ang random drug testing sa mga tauhan nito noong 17 ng Mayo taong kasalukuyan. Sa pagbabahagi ng Bureau of Corrections o BUCOR, ito'y upang mapanatili na malaya sa droga ang pasilidad at matiyak ang kaligtasan ng bawat empleyado. Sa tulong naman ng Philippine National Police o PNP ay natiyak ang katapatan sa resulta at pagsunod sa tamang proseso na mayroon ito. Kabilang sa isinagawang tulong ng mga tauhan ng kapulisan ay ang pagsusuri sa mga urine sample para matukoy kung ito ba ay gumagamit ng iligal na droga. Bahagi rin sa ginanap na drug testing ang mga tauhan ng SPPF Hospital kung saan ipinakita nito ang dedikasyon sa pagpapanatili ng ligtas na pasilidad. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagkalat ng isa na namang ayuda umano ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ay binigyang linaw ng kagawaran na isa itong fake news kung saan inabisuhan ito ang publiko na huwag magbahagi ng personal na impormasyon ukol dito. Ang balita ating tunghayan mula kay Daniza Lopez. Muling ipinabatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na ang mga posts na hindi nakapaskil sa opisyal social media account at website ng kagawaran ay matuturing fake news. Ito'y matapos kumalat online ang isa na namang ayuda umano ng DSWD para sa mga estudyante kung saan tinatawag itong scholarship benefits.
Agad namang nagpaskil ng abiso sa publiko ang DSWD ukol dito na nagsasabing walang alok ng scholarship benefits ang kagawaran sapagkat ang alok nitong educational assistance ay tanging nasa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program lamang kung saan hindi pa ito nag-uumpisa at wala pang sapat na detalye. Kung kaya tinikayat nito ang publiko na tumutok lamang sa opisyal na Facebook page at website ng DSWD para sa mga karagdagang anunsyo. Pinayuhan din ito ang publiko na huwag magbahagi ng personal na impormasyon sa social media dahil hindi kailanman ito hihingi ng departamento sa platapormang online dahil labag ito sa Data Privacy Act. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Ilang parte ng Ilog Pasig hindi maaaring daanan ng bangka dahil sa mga basura. Target na 3 milyong botante nalampasan na. Karagdagang 20,000 voting machines inaasahan sa Agosto. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Humigit pa sa target na 3 milyon ang mga naitalang bagong botante para sa susunod na halalan. Ito ang inulat ng Commission on Elections o COMELEC na naglalayong palakasin ang pagpaparehistro at paghikayat sa mga Pilipino na gamitin ang kanilang karapatan. Batay sa pinakahuling datos ng COMELEC, nasa 3,020,999 na ang mga nagparehistro bilang botante. Isa pang balita, matapos ang acceptance testing nitong kamakailan, nakahanda na ang Commission on Elections o COMELEC sa pagdating ng panibagong batch ng Automated Counting Machines o ACMs. Ito ay darating mula sa South Korea kung saan nasa 20,000 ang inaasahang darating ng sumunod na batch ng ACM. Nakatakdang dumating ito sa buwan ng Agosto. Bunsod ng mga tonelalang basurang nakaharang sa ilang parte ng Ilog Pasig, nag-anunsyo ang MMDA na pansamantalang hindi muna ito maaaring daanan ng mga bangka. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nitong Martes, ika-21 ng Mayo na hindi muna maaaring daanan ng mga bangka ang ilang parte ng Ilog Pasig bunsod ng mga nakaharang na basura. Ang mga parteng ito ng ilog ay ang mga istasyon malapit sa Polytechnic University of the Philippines hanggang Escolta. Dahil dito, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng mga kawani ng ahensya ng cleanup drive para sa ilog. Ayon sa MMDA, sila ay gumagamit ng trash skimmer upang mapabilis ang pagkolekta ng mga basurang nasa tubig. Samantala, mariing panawagan ng ahensya sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura at huwag basta-basta magtapon sa ilog, kabilang na ang iba pang daluyang tubig nang sa gayon ay hindi magkaroon ng mga pagbaha at aberya. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Panawagan para sa mga gustong lumahok sa isang training session ukol sa financial management na inaalok ng Department of Trade and Industry National Capital Regional Office o DTI-NCRO. Ang online training na mag-uumpisa sa ika-25 ng Mayo ay nakatuon sa mabisang pangangasiwa sa pinansyal na pangungunahan ni guest speaker Florlyn de la Peña. Para sa mga interesadong lumahok ay mangyaring tumungo lamang sa opisyal na Facebook page ng DTI-NCRO para sa link ng registration.
Nagkamit ng 2 medalya ang Pinay swimmer na si Angel May Otom sa kamakailang laban nito sa City Para Swimming World Series Singapore 2024. Ito na ang pangalawang pagkakataon na maiuuwi ni Otom ang ginto mula sa kompetisyon sa nasabing kategorya. Nakamit ng prominenteng swimmer ang gintong medalya matapos makaklock in ng 44.72 seconds sa kampanya nito sa women's 50-meter backstroke class S1 to S5, habang pilak na medalya sa women's 50-meter butterfly class S2 to S7. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Philippine Coast Guard rumesponde sa insidenteng kinasangkutan ng Cessna Plane 172. Manibela, nagprotesta laban sa jeepney pace-out. Kongreso inudyok ang DOTR para sa 1 taong operasyon bago ang PUVMP. Grupong pamalakaya na nanawagang muling kasuhan ng China kaugnay ng umano'y pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea. Kongreso ikinundina ang umano'y gawain ng iilang pulis sa pagiging escort ng Pogo. Target na 3 milyong botante na lampasan na. Angel Otom nag-uwi ng 2 medalya mula sa Singapore meet. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.